Tapos ang pagtatanggol nila eto, madami na namang nagrereklamo. Hindi pa man nasisimula yan, may panibagong akusasyon sa pastor. May unang balita si Ian Cruz. Uulitin ko lang doon sa mga magsasabi, bakit ngayon lang kayo pinupolitiko nyo na si Kibuloy? Bakit ngayon lang kayo magkakaso? Ganito, bla bla bla. Bakit dati hindi pa? Takot po sila kay Kibuloy, mga kababayan. Alam po nilang malilintikan sila, mga bossing. Kaya po eto, nalaman nila, meron pa nga isang bodyguard ni Kibuloy, di ba? Lumantad lang din nung hinahagilap na si Kibuloy. So, syempre po, etong mga ito, maglalakas ng loob na po, mga kababayan, para humarap. Kasi nasa oblo na Tapos, freeze na yung account. Mahihirapan ng kumilos yung mga yan. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus. Habang nagkakasana, kumbaga hindi lang po sa ngayong araw na ito. Nung nagkakasana ng operasyon yung mga kapulisan, nandoon na nag-start ng mga magsumbong itong mga ito, mga pastoral po. Jesus Christ Compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. Kapag ka yung ikaw maganda, inner circle ka, pastoral ka. Kapag ka ikaw, lalaki, magtinda ka ng pastillas. Kibuloy, 12 taong gulang umano, ang pinakabata sa kanila. Ayun. Mismo ang mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Grabe ho talaga, mga kababayan. Ito din po yung kanina sinabi no? Ang pinakabata po 12 anyos. Masinsina umano nilang sinusuri. Yung pattern, ang tingin ko, yung sinasabi nilang pattern dyan kasama ka doon sa magmamasahe, tapos sabay bubulungan. Bubulungan nung kasama, huwag kang mag-alala, iha. No? Huwag kang mag-alala, iha. Bakit? Kasi buenas, no? Madaling makapasok sa loob ng langit yung mga magmamasahe kay Kibuloy. Ay, ganun po ba? Siyempre, yung mga kabataan po na yan, madaling mapapaniwala po yan. Mga bossing. Tsaka kaya nga sila sumasali ng ganyan no? Kaya po sila sumasama doon sa mga religious group, para ang kaluluwa nila kung sakali, rekta doon sa langit. Tapos maririnig, kapag ikaw ay nagmasahe kay Kibuloy, madali ka makakapasok sa langit. Si Kibuloy ang may hawak ng kaluluwa mo. Kung gusto mong pumunta ng Jupiter, si Kibuloy ang may-ari ng universe. Kaya eto na, ang shampoo, Palmolive. Maligo ka na. Tapos, ito yung pajama, isuot mo ito pagkatapos mong maligo. Tingin ko yun yung pattern Kasi parang favorite yata ni Kibuloy yung mga yun Sabay masahe na. Sasabihin nung mapalad ka, iha. Dahil nahawakan mo ang katawan ng anak ng tinapa. ng anak ng Diyos. Sabi ni Arvin G. Vlog, ano naman mayroon sa Jupiter? Baka po kunyari, di ba? Masabihan sa kanila. Dahil sabi ni Kibuloy, siya ang may-ari ng ng universe po parte na yan ng universe natin, mga kababayan. Jupiter, Milky Way, Gusto mo ba pumunta ng Milky Way? Halika. Pumunta ka sa akin. Masayihin mo ko. Gusto mo ba pumunta ng buwan? Halika. Baka po yung China, sabihin ni Kibuloy. Gusto nyo bang maangkin yung buwan? Dahil ho dito sa Earth, mga kababayan, halos gusto, kuhanin na lahat ng China, mga kababayan. Baka gusto nyo ba yung buwan? Tara, sama kayo. Masayihin nyo si Kibuloy. Pupunta tayo to the moon. Brum, brum. Skr, skrs. Papunta na po dyan yan. Kokola. No? Papunta na ho dyan. Pinahimas yung ahas niya.
Tuloy natin to. ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito. Isipin mo muna kung ano yung kokomento mo. Pagod na pagod ka no? Sabi ni Atty. Torion, mga sir, pagod na pagod po kasi yung mga abogado namin Sabi nung nagtatanong, sabi po doon sa yung nag-i-interview, bakit po? Di po ba kayo mga abogado? Bakit po? Nagrarally din po ba kayo? Ganun naman ginagawa nila Torion, di ba? Kada papasok ang pulis, harangin. Kaya si Torny, mga kababayan, kaya alam niyo po kung bakit nila pinapalabas na hindi sa loob na kubkob si Kibuloy, mga kababayan. Para hindi na sila madamay. Para hindi na sila madamay. Kasi yung sinasabi natin dito mga kababayan, doon sa mga nakaraang vlog natin, kapag itong si Kibuloy sa loob, nakakuha yan. Sila Torny na nagsasabi na wala dito si Kibuloy, damay po yan. Habig po yan, mga kababayan, ng obstruction of justice. Lahat po silang nandoon na nagpupumilit na nagsasabing wala sa loob si Kibuloy, makakasuhan po, mga kababayan. Kaya, ipinipilit ho nila na hindi naman sa loob si Kibuloy nakakuha Hindi naman si Kibuloy sa loob na sumuko Nasa labas. Kaya po yung sinasabi na kumbaga dinidiscredit lang nila si Torre, mga kababayan. Yung kumbaga parang at least pahiya si Torre. Yung dinidiscredit, mababaw na dahilan po yun. Ang malalim na dahilan po, mga kababayan, kung bakit nila sinasabing sa labas galing si Kibuloy, para hindi po sila madamay sa kaso. Dahil talagang pagka napatunayan, which is naniniwala naman po tayo sa PNP, na sa loob nakuha, mga bossing, damay po sila dyan. Obstruction of justice po, yung mga yan. Dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado Ayan si alias Amanda. tungkol sa mga naunang alegasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipon na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati Ayan. Talagang abusado. Mahilig mga bossing. Sabi ni Antonio Adorna, malalaman ng doktor na ginalaw ng Satanas lahat ng may kinalaman, ikulong o kaya dalhin sa iwahig. Sabi ni Marjorie Ubaldo Landicho, 470 ang kanyang like. Salamat po, ma'am. Kasama pala si BP Sara kasi sabi niya nasa langit na daw. Sabi niya, tingin ko wala na si Kibuloy sa Davao. Dating Pangulong Duterte. Alam ko kung nasa si Kibuloy, pero secret. Di ba? yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga Pambili daw po ng gasolina, nung helicopter, nung kanyang eroplano. Biruin mo yung mga bata. Nando sa initan, mga kababayan, nagtitinda po ng OTAP. Tapos panggasolina lang ng eroplano. Anyway, mga kababayan, ano na din po yan stress na po. Yang mga COGIC members na po na yan. Lalong-lalo na yung mga matataas nilang mga leader, mga bossing. Kaya nga, sabi ko, di ba, doon sa isang topic natin, may nagpipicture po sa harap ng COGIC compound. Isip-isip nila, ini-ispayan na sila. Kung ano-ano na po ang mga naiisip para mga bumabatak.